Kumalma na ang kanlaon pero tuloy pa rin ang paghahanda ng mga otoridad sakaling mag-alboroto ulit ang bulkan. Yan ang agenda report ni Paolo Barcelon. Todo handa pa rin ang OCD Negros Island Region para sa anumang maging epekto ng bulkan. Tuloy-tuloy din ang buhos ng ayuda sa mga apektadong lugar. Malaking bagay raw ayon sa OCD na nakalikas na ang mga nakatira sa 6-kilometer extended danger zone ng bulkan, kaya wala pa rin naitatala na casualty bunsod ng pagsabog noong May 13. Nag-advise tayo na i-evacuate yung 6-kilometer extended danger zone, ay readily nag-evacuate ang ating mga LGUs. That's why pag may nangyayaring mga minor eruptions, wala nang na preemptively na-evacuate na natin yung mga IDPs. Ani Regional Director Noy Cermeño, kanila na ring finorward ang budget requests ng mga LGU sa Negros Island na kailangan pa ng dagdag na pondo tulad ng Canlaon City na naubusan na ng Quick Response Funds. So right now, ang mga requests ay nasa DBM, wherein ang directive is for the LGUs to directly apply for funding sa DBM, and DBM will be using the local government support fund. Inaasahan ding magpapadala ang OCD ng water tankers at filtration system para mabigyan ng dagdag na supply ng malinis na tubig ang mga taga-bayan ng La Castellana. Ang Department of Agriculture naman naglatag na ng tulong sa mga apektadong magsasaka tulad ng binhi, gamot para sa mga hayop, pautang at tulong para sa mga may insurance sa ilalim ng Philippine Crop Insurance Corporation. Ang DSWD Region 6 naman nagpalabas na ng lampas 7 million pesos na halaga ng ayuda para sa mga residente ng La Castellana na ipamamahagi sa higit 1,300 na pamilya. Inaasahan din na magsasagawa sa Hunyo ng mas malawak na simulation exercise para paghandaan ang posibleng pagpapalawig ng danger zone mula 6 to 10 kilometers. Patuloy rin ang pag-assess ng ilang ahensya ng gobyerno tulad ng DENR para maipatayo na sa wakas ang mga permanent relocation area. Mula Negros Occidental, Paolo Barcelon, Billionario News Channel.